Kasama po natin ang isa po sa abogado ng IP dito po sa lalawigan ng Sultan Kudarat, at makikita natin na nandiyan po sila lahat at iba't-iba po yung pinanggagalingan, at makakuha tayo kay Attorney Ana Agustin. Yan, napakabatang-bata pa. Ano pong maging overview nito, Attorney, at anong reaksyon nyo at dito po sa lalawigan ng Sultan Kudarat? Ito po yung event namin ngayon is tinatawag na ratification of the local policy guidelines para sa pagpili ng provincial ITMR or yung Indigenous Mandatory Representative sa probinsya ng Sultan Kudarat. Siya ang magiging kinatawan ng mga IPs bilang kanilang equivalent na board member nila. Kasi nga, noong May, nag-expire na yung term ng ating provincial ITMR. That is why ngayon nagkakandak kami ng ratification para sa pagpili ng panibago nilang provincial ITMR. Ito ba ay iba-iba po yung pinanggalingan? Galing ng Palimbang yung iba na nakikita ko, at saan po pa ang ibang galing ito? Kasama ni Ribang Columbio at dito lang po sa lalawigan ng Sultan Kudarat ito, or sa Maguindanao kasama rin? Sa lalawigan ng Sultan Kudarat ito, bali po 4 na tribo ito na kinakalakukan ng Manubunulangan, Tedoray, Blaan, at saka yung Tabulig natin. So, ang mga munisipyo kung saan matatagpuan sila is meron tayo sa 2nd District, Bagumbayan, SNA, Esperanza, Palimbang, pinakamalayo natin, Libak, Calamansig. And then sa 1st District naman natin, meron tayong Columbio and Lutayan. Sila po ay mga Blaan. So, from different municipalities. At saka meron tayong 4 major na mga tribo or ICCs IPs. Attorney, kunan ko lang ng punto, kailan ba gaganapin ang eleksyon or the appointed nito, at kung sino man ang mapili na karapat-dapat dito po sa lalawigan ng Sultan Kudarat, Attorney? Base sa ginanap nating ratification, sir, ang community mismo, lalo na ngayon may term rotation tayong sinasabi. Ang unang rotation nag-agree lahat ng tribo na ang susunod na uupo ay Tedoray naman. Kasi natapos ng Manubunulangan for 3 terms, almost 9 years. So, Tedoray ang uupo as to when sila po ang nagbibigay sa amin ng community resolution kung saan gaganapin, sino ang mga nominado, sino ang tagapagpili base sa kanilang isture. So, ang pagpili po, hindi po kagaya ng elected official na binubuo sa kanila. Ang gagawin po is dinadaan sa isture nila, which is sa Tedoray, Tiawan. Tiawan na siya. Okay, last na lang, Attorney. Alam ko po na iba-iba pong mga IP Mario na interview ko kaugnay po doon sa mga lupa, doon sa mga bulbundukin na lupa, na bawal ibenta ito ng hindi nilang mga Christian, or pwede mo ba i-overview ito, Attorney? I forget the code kung ano ba yung mga batas ng ating mga IP na alam ko nagsisilik kayo para po sa kapakanan ng lalawigan ng Sultan Kudarat, at umasa po sila na kayo po ay isang liwanag nila na makapagpili kayo ng tama, Attorney. Balik po sa ancestral domain nila or yung tinatawag nilang Yutang Kabilin sa Bisaya, based sa IPRA law, sa RA 8371, ang pagmamay-ari nila under Section 5, bawal po ibenta, i-prenda, i-dispose yung kanilang lupa sa mga non-IP. Sino mga non-IP yan? Mga Ilocano, etc. So, definitely, kung meron silang recognized ancestral domain, for example, sa Bagumbayan, hindi po bawal po talaga. At may karampatang penalty under IPRA request, kasong kulong, kundi kaya may penalty na 500, nag-range ng 500,000. Kalaki-laki pa rin. So, it can be subjected to a criminal. Maraming salamat, Attorney. Again, sino yung dapat na makaupo ngayon na tribo? Yung Tedoray ba dapat? Tedoray po, hindi po Tedoray. 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 Maraming salamat, Attorney Ana. Kay rapi-rapi itong parang artista ito si Madam Bilya Agustin. Yes. Mabuhay po kayo, ma'am. Maraming salamat, sir. Mabuhay din po kayo. Yan po ang ating nakalat na news information dito mismo sa barangay ng
dos ng Isulan at kung saan po ay nandito po sila nagtipon-tipon at binigyan tayo ng reaksyon ni attorney at upang bigyan ng linaw at sino ang dapat upo dito po sa lalawigan ng Sultan Kudarat na malalong makatulong sa ating mga minamahal na IP.